Good day mga kapatid, welcome to Sharpen the Blade. Magba-bike check lang po tayo ng ating bisikleta ngayon, which is the Trek Marlin 6 2023. Ito po ay Gen 3 na frame, slacker head tube compared sa Gen 2, longer reach, at may other specs po or features na different from the previous version. So the latest upgrades po na ginawa natin is meron na po tayong dropper post galing sa ating kaibigan na si RB. RB, salamat for sharing your blessing. Ito po ay EXA 900i cable actuated. And of course, we upgraded po sa ZTTO na dropper post lever. Alright. So, yan po yung gamit natin ngayon. And at the same time, another recent upgrade natin, regalo po sa akin ng aking asawa. Shoutout kay Grace. And we now have an air fork na Suntour Epixon. Alright, 120mm adjusted na po yan. Kaya mas maging taller yung head tube at mas naging slacker yung feeling at higher yung handlebars. So, alam niyo po, napakaganda po pala talaga ng air fork compared dun sa stock niya na Suntour XCT. At napaka-supple niya. Tapos, i-adjust pa natin yung sag nito soon para mas tailored para sa ating weight. And at the same time, ay napaka-gaan. I think to around 2.8 to 3 kilos yung stock ng Trek Marlin 6 na Suntour XCT 30. Ito po ay around 1.8 lamang or even lighter pa. So a kilo or more than a kilo po yung difference with regards to the weight. Ayan ang tindig niya. Alright, from 160mm front and rear, tayo po ay naka 180mm for better braking power. Naka pedals na tayo na Rock Brothers, budget lang din upgrade. May pins na hindi sobrang haba, and nag-upgrade tayo niyan dahil nag-sample lang tayo dun sa stock na pedals kasi sobrang dulas yung plastic lamang. Of course, naka-hollow tech na din ang ating crankset, BB52 na bottom bracket, hollow tech. Ang crankset or crank arm 170mm na Dior M5100. Double ang ring nito, dalawa. So tinanggal natin na isa, ginawa nating one speed lamang. Alright, and recently we put some spacers. Alright, we put some spacers to the purple by ZTTO, more on accents lang yan. And isa po na gusto kong emphasize dito is yung ating bagong headset. Naka-seal bearing na po tayo ng Mountain Peak. Alright, and the good thing about the seal bearing, na-discuss ko yon doon sa ating isang video previous or before this video. Medyo madami lang tayong spacers na nilagay dahil mahaba tong fork na to. Compared doon, yung steerer tube niya mas mahaba doon sa previous fork natin. Pangalawa, yung nabili kong Mountain Peak, which is HS01, ay mababa itong bowl cover na to. Mababa compared doon sa isa na mas mataas pa yung stock. Yung HS03 mas mataas yun. Alright, so yun lang naman yung mga significant changes natin. Of course, yung seats natin, pinalitan natin ng smaller one. Mas maliit kasi medyo nahahabaan ako dun sa isa na stock. And yeah, hopefully ay maging better yung ride natin sa trails, maging safer at maka-perform tayo ng mas maayos. Meron pa ba tayong na-miss? Parang so far wala. Ay, meron pa pala. Naka-narrowed wide chainring tayo, Decas 3040. And narrow wide po ang purpose nun ay hindi basta bumibitaw or mahuhulog or magkakaroon ng chain drop. Nung ginamit ko yung stock na 3060 ng Shimano, natatanggalan ako sa trail sa Feel Invest. So yeah,
So what do you think? Sana po ay may magkaroon kayo ng idea dito sa ating sa bike check natin dito sa mga upgrades natin with Trek. Another one, mga kalimutan, we installed the rear M475 ng Shimano. Hindi pa po seal bearing yan. Malay nyo one day kung kailangan na palitan, pero ayoko kasi nung sobrang ingay, kaya ito ang napili natin. Cap and bearing lang yan. So maybe soon ano natin yan, DIY. Yeah, so sana maging okay yung ating bearing. Para so far naman wala pa ako nagiging issue, pero hindi pa natin yan na maintain. Dagdag ko pala dito sa headset. Alam niyo po, one of the best things to upgrade ay itong headset. Or 200 plus lang po yan. Ito po ay cover, rubber yan. Tapos itong ball cover, may rubber yan sa gitna. Kaya yung sealed bearing ay mas protected ka kasi sealed din siya ng mga rubber seals. Alright, dito rin sa ilalim, meron yung sealed bearing. Pero dito sa ibabaw, protected ka dyan. Protected yung yung bearing mo mismo dahil sealed nga because of the rubbers. So yeah, enjoy ako gamitin to for more than a year na. And I'm looking forward hitting more trails sa pamamagitan nitong ating Trek Marlin 6 Gen 3. Mga kapatid, nakalimutan ko pala po i-mention, isa pala po sa upgrades na ginawa natin dito kay Trek Marlin 6 ay itong ating handlebar. Originally, this was intended para po mas maging upright yung aking tindig or pagkakaupo sa bike para hindi masyado masakit sa likod for comfort. Pero yung higher rise po nito, which is 40mm Pro LT na handlebar, ay nakatulong po para po dun sa mga descents natin. Kumbaga malesen yung chance, yung feeling of going OTB or over the bars, no, dahil dito sa upgrade natin na ito. So yun lamang po, at God bless po sa inyo lahat. Ride safe and ingat po kayo.